Hello, kumusta? Halina't samahan niyo ako upang alamin ang mga pagkakaibang ugali ng mga Pilipino noon at magpahanggang ngayon. At ako nga pala si Kuya Kelvin, ang inyong tsismosong kuya na palagi niyong kasama sa bawat kwentong buhay. Alam niyo, may mga pagkakataon kung kailan, ngayon, sa makabagong henerasyon, tayong mga Pilipino ay nagbabago taon-taon. Alam natin na ang pagsisimba ay napaka-importante, ibinibigay natin ang ating oras sa Diyos bilang isang pagpapakita ng pagmamahal at pananampalataya natin sa Kanya. Ngunit, napapakamot ako minsan sa aking ulo. Bakit may mga taong hindi nirerespeto ang pagpunta sa tahanan ng Diyos? May mga kabataan ngayon na hindi sineseryoso ang pagsisimba at ipinapakita ang maling pag-uugali sa harap ng simbahan. Alam nating mali, ngunit bakit nila ito ginagawa? Huwag natin silang tularan. Kadalasan na may ganitong pag-uugali ngayon ay ang mga kabataan, dulot ng mga bagong teknolohiya na sanhi ng pagbabago ng kanilang pag-uugali. Hindi masamang pagmamahal, ngunit karamihan ngayon sa mga kabataan ay mas importante ng pag-ibig kaysa sa kanilang pag-aaral. Likas na sa ating mga Pilipino ang magmahal, kaya't kung ating babalikan ang nakaraan, kung kailan, kay tamis ng pagsasama at bawat oras kapag kayong dalawa ang magkasama. Hindi gaya ngayon, na dahil sa teknolohiya, nawawala na ang tradisyon na panliligaw, na siyang dahilan kung bakit ang daming relasyon ang hindi nagkakatuluyan. Pansin nyo na rin ba ang mga kabataan ngayon na nawawala na sa kanilang landas? At kadalasan, galing sa kanilang mga magulang na naghihirap sa pagtatrabaho ang kanilang ginagamit sa pambibisyo. Isa rin ito sa mga rason kung bakit ang daming mga kabataan ang nadadamay dahil sa masamang impluwensya sa kanila ng kanilang mga kaibigan na siyang magdadala sa kanilang kapahamakan. Oops, nabanggit ko nga palang kapahamakan. Alam nyo ba na hindi lahat ng kaibigan ay matatawag mong tapat sa'yo? Napapansin ko ngayon sa mga kabataan ay hindi namulat sa kanilang mga mata ang trahedya. Hindi sineseryoso ang mga bagay na ipapahamak nila. At kadalasan, ginagawa pa nila itong biro o katatawanan. All my friends are toxic, all ambition is so rude. Kaya sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Hindi kagaya sa panahon noon na walang ganong pag-uugali. Napakaswerte mo dahil mayroon kang matatawag na tapat na kaibigan na lagi siyang nandyan para sa'yo sa anumang oras. Dadamayan ka sa anumang pagsubok sa buhay. Kasama mo sa tawanan at kulitan at masasabi mong kaibigan mo siya hanggang katapusan. Ay, katapusan. Wala nang katapusang utos ni nanay ang naririnig mo sa inyong bahay. Pero kahit ganun pa man, masasabi ko na napakasipag ng mga Pilipino magmula noon at magpahanggang ngayon. At gayon din, hindi nawala sa ating mga Pilipinong maging magalang sa nakakatanda, lalo na sa pamamagitan ng pagmamano. Ngunit bakit nga ba pagdating sa babae, nawawala ng respeto ng mga kalalakihan ngayon? Dahil ba sa kasuotan? Hindi ko rin alam. Ngunit hindi ba't mas desente ang mga kasuotan ng mga kababaihan noon kaysa ngayon? At hindi lang yun. Alam naman natin na hindi dapat ganun itrato ang mga kababaihan. Bagkus, kailangan natin iparamdam sa kanila na karapat dapat silang mahalin at alagaan. Hindi lang sa mga kababaihan, kundi ganun rin pati sa ating pamilya.
Bakit malungkot ka, anak? Bagsak po ako. Okay lang yan, anak. Ang importante, ginawa mo yung bis mo. Lagi mong tatandaan na kahit kaano kakalungkot ngayon, ang iyong kinabukasan ay may kapalit na saya. Ito ang tunay na pag-uugali na mayroon tayong mga Pilipino. Magmula noon hanggang ngayon, ang pagmamahal sa ating pamilya ay ang ating tunay na yaman.